Mga kilos ng pagkilala sa dignidad ng sarili, pamilya at kapwa. Natalakay natin ang kahalagahan ng pagkilala sa dignidad ng bawat isa, kabilang ang ating sarili upang mapanatili nating tayo ay may paggalang sa ating sariling pagkatao, sa lahat ng kasapi ng ating pamilya, at sa lahat ng ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, edad, paniniwala o kasarian. Pag-usapan naman natin, ano-ano ba ang ilan sa mga kilos na nagpapakita na kinikilala at pinahahalagahan natin ang ating sariling dignidad, ng ating pamilya at ng ating kapwa. Narito ang ilan sa mga kilos na nagpapakita na kinikilala natin at ginagalang ang ating sarili. Pagpapanatili ng sariling kalinisan o personal hygiene. Magagawa ito sa pamamagitan ng regular na paliligo, pagsisipilyo, at pagsusuot ng malinis na damit. Ang pag-aalaga ng sariling katawan ay nagpapakita ng paggalang sa ating dignidad. Pagtatakda ng hangganan para sa sarili o personal boundaries. Magagawa natin ito kung marunong tayong tumanggi sa mga gawain o asal na alam nating masama at hindi tayo komportable. Tandaan, tayo ay may malayang kilos loob na dapat nakatuon sa paggawa ng mabuti. May pakikita natin ang pagkilala at paggalang sa ating sariling dignidad kung pipiliin lamang nating gawin ang mga bagay na alam nating mabuti, lalo para sa ating sarili. Kaya kung halimbawa ay may nag-iimpluwensya sa iyo na gumawa ng masama tulad ng pagbibisyo, tanggihan mo ito. Bukod sa ito ay masama, maaaring labag pa sa batas ng Diyos at ng tao, makasasama rin ito sa iyong sariling kalusugan at pagkatao. Pagpupursigi sa pag-aaral. Ang pag-aaral ng mabuti at pagsisikap na makakuha ng maraming kaalaman at mataas na grado ay nagpapakita ng paggalang at kagustuhan na mapaunlad ang sarili. Ikaw naman, magbigay ka rin ng mga kilos na nagpapakita na ginagalang mo ang iyong sarili. Narito naman ang ilan sa mga kilos na nagpapakita na kinikilala natin ang dignidad ng mga kasapi ng ating pamilya. Ang pagtulong sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis, pagluluto at iba pang gawain ay nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng mga kasapi ng pamilya at ito ay nakatutulong sa ikaayos at ikagaganda ng sambahayan. Kadalasan ay ang mga magulang at nakatatandang kapatid ang naghahanap buhay. Maaga silang umaalis at pagod na rin kapag umuuwi. Mabuti na tumulong kayo sa mga gawaing bahay upang maibsan ang kanilang mga alalahanin at pagod. Maaaring hindi pa ninyo kayang maghanap buhay, subalit sa pagkakaroon ng parte sa ikalilinis, ikagaganda at ikaayos ng bahay, nagkakaroon kayo ng bahagi sa ikasasaya at ikatataas ng moral ng inyong pamilya. Ano-anong mga gawaing bahay ang nakaatang sa iyo at regular mong ginagawa? Pangalawa, pakikinig sa payo at saloobin ng mga magulang at mga kapatid. Ang pagbibigay ng atensyon at pakikinig sa tuwing nagsasalita ang mga magulang, kapatid at iba pang kasapi ng pamilya ay nagpapakita ng paggalang sa kanilang mga karunungan at saloobin, lalo kapag nagpapayo at nagsasaway ang mga nakatatanda. Dapat natin iyong pakinggan, sundin sapagkat ang mga bubuting payo nila ay maaaring makatulong sa ating sariling pag-unlad. Pagbibigay ng suporta sa mga pasya ng pamilya. Ang paggalang at pagsuporta sa mga desisyon ng pamilya tulad ng pagdalo sa mga family events o pagtulong sa mga nangangailangan ay nagpapakita rin ng pagkilala sa kanilang dignidad. Ano-ano pa ang maaari mong magawa na nagpapakita ng pagkilala sa dignidad ng mga kasapi ng iyong pamilya? Maraming paraan upang maipakita nating kinikilala natin at ginagalang ang dignidad ng ating kapwa. At ang ilan dito ay: Number 1, isali sila sa mga gawain. Ang pag-iimbita sa ating mga kamag-aral na sumali sa ating mga laro o group activities sa school ay nagpapakita ng paggalang sa kanilang dignidad dahil ipinararamdam nating sila ay mahalaga at hindi nag-iisa. Pangalawa, pagpapakita ng empatya. Ang empatya ay kakayahan nating maunawaan at maramdaman ang damdamin ng ibang tao. Ang pagbibigay ng tulong sa kaibigan sa oras ng pangangailangan ay nagpapakita ng paggalang sa kanilang dignidad dahil sa pamamagitan nito, pinapakita natin na kinikilala at hindi natin binabaliwala ang kanilang damdamin. Pangatlo, pagiging magalang at magiliw.
Ang paggamit ng magigiliw o mababait na pananalita tulad ng pagsasabi ng please at thank you at pagiging magalang sa pakikisalamuha sa kapwa ay nagpapakita ng pagkilala sa kanilang halaga at dignidad. Ikaw, paano mo pinapakita na kinikilala, pinahahalagahan at ginagalang mo ang iyong kapwa? Kung ating susuriin, ang pagpapahalaga o values na nais ituro sa atin ng ating aralin tungkol sa dignidad ay ang paggalang o ang pagiging magalang. Ang paggalang o pagiging magalang ay napakahalaga upang makabuo tayo ng pagtitiwala at kooperasyon sa komunidad. Nagdudulot ito ng positibong relasyon sa kapwa, nakapagpapaunlad ng pagtingin sa sarili, nakapagpapabuti ng sariling kalusugan, nagpapaganda ng komunikasyon sa kapwa. Nagdudulot din ito na tratuhin natin ng patas o pantay-pantay ang lahat at lumilikha ito ng positibo at maayos na lipunan. Hindi ba't masarap mabuhay sa lipunang binubuo ng mga taong magalang sa isa't isa? Pagsasanay. Isulat ang S kung ang kilos ay nagpapakita ng paggalang sa sarili, P kung pamilya, o K kung kapwa. Number 1. Pag-iwas sa bisyo tulad ng alak, sigarilyo, sugal, labis na paglalaro at bawal na gamot. Number 2. Pag-aalok ng tulong sa kamag-aral na nahihirapan sa aralin. Number 3. Pakikinig at pagsunod sa mabubuting payo ng mga magulang at iba pang nakatatanda sa tahanan. Number 4. Pagtatanggol sa biktima ng bullying. At number 5. Pag-inom ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw. At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!